Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyo nagmamagandang ka-legitary guys. Nagbabalik upang magatid sa inyo ng panibagong update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at mga balita about sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel and TVJ updates ang inyong hinahanap, maaari lamang pindutin po ninyo ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating balita. Para ma-notify po kayo pag may bago tayong videos. Anyway, ang mainit po natin pag-uusapan para sa gabi nito ay pumapatungkol po sa ratings ng dalawang noontime show. Ang magkatapat na Showtime at Itbulaga. Mula po nang lumipat ang Showtime, hindi po natin itatanggi na talagang umarangkada po ang kanilang ratings, Cadaver Kids. And noong una napansin natin na parang pababa ng pababa from 9% to 8%, then naging 7%. So kala natin magtutuloy-tuloy po ito 6, 5 hanggang sa pababa. Pero nitong mga nagdaang araw, linggo, kalawikans, nagsunod-sunod po yung pagtaas ng kanilang ratings. So, nagiging consistent na po sa 7% yung kanilang ratings na masasabi naman po natin na hindi masama. Hindi naman ganoon kataas ito dahil ito rin naman nakukuha pong ratings ng Itbulaga, kumbaga, noon sa GMA 7. So, there's nothing extraordinary. Wala pong extra factor impact sa GMA network yung paglipat ng Showtime. Wala lang, naging back to normal lang po sila matapos po nilang maligwak sa tahanang pinakamasaya. Matapos po nilang malugmok yung ratings nila sa tahanang pinakamasaya. Parang bumalik lang sa normal ulit, Kadavicans, no? Anyway, ganun pa man, dahil sa ginagawa nga po yung issue ito ng mga bashers ng Itbulaga, ngayon may nagsalita na nga po ang TVJ na kung saan sabi nga po nila unbothered po sila. Hindi sila bothered dito sa mataas na ratings na nakukuha ng Showtime. Basahin nga po natin ang kabuuan ng article na to, Cadaver Cats. Sabi dito, is this the reaction Itbulaga to its rival show? A source revealed that the longest running noontime show Itbulaga is unbothered by the higher ratings that its rival show, its Showtimes, receives. This past months, the competition between the shows has somehow become more intense. This is because of their avid fans who frequently share their thoughts on social media. Sabi pa dito, currently, its Showtime is occupying the noontime slot on the GMA network as well as GTV and its home, Kapamilya Network. Bali, 4 nga po yung channel na ngayon ng Showtime. And balita ko, magiging 5 pa dahil sa All TV. Anyway, sabi pa dito, for many years, Itbulaga was on GMA's noontime slot. After the conflict between the host of the show and the production company behind it, Tape Inc. After the launch of its Showtime on GMA Network on April 6, the ratings showed that the Kapamilya noontime show overpowered the Kapatid noontime show, which is ang Itbulaga nga po. Kasi kasalukuyan po itong umeere sa TV5. Based on the article in PEP, the daily average ratings of its Showtime this past days play around 7 to 8%. Last Friday nung po ito, April 19, the Kapamilya noontime show got 7.4%, while its rival show got 4.8%, which is ang Itbulaga po sa TV5. PEP Entertainment writer na si Georgie Rula said that someone from TV5 said that Itbulaga is not bothered by these ratings. It is because the show is aware of the scope of TV5's reach and they can't really depend on viewers of RPTV. Aside from the fact that GMA7 has a high viewing percentage, its Showtime also got help from GTV, A2Z, and the Kapamilya channel.
Rula added that this is the reason why the longest-running noontime show is not worried about the current ratings. It was also said that they would only react if there was fake news about the show. And eto na nga po yung nangyari nung kamakailan. Nag-react ang TVJ sapagkat meron pong fake news na kumakalat patungkol po sa Itbulaga. About sa ratings, wala naman po tayong narinig sa kanila, di ba? Ngayon lamang po ito. Just recently, TVJ addressed the issues claiming that they are nalulugi and allegedly will go off air soon. Some even accused Henyo Master Joey De Leon of challenging its showtime to reach 15 years. However, Joey stressed that they were referring to those who are spreading fake news on social media and trying to create conflict between them and its showtime. He said that the Kapamilya Noontime Show is not their kaaway. And his fellow host, Vic Soto, echoed what he said. So marahil ito yung parang nag-interview po ni Bossing nung birthday celebration nga po niya dito sa Itbulaga, no, kamakailan. Early birthday celebration po niya. I don't know the reason kung bakit napaaga. Maybe magli-leave si Bossing sa kanyang birthday upang sa gayon ay makasama niya kanyang pamilya. Magkaroon po ng real celebration with his family naman. Maaring kagaya po nung anniversary celebration po ng Itbulaga, 44th anniversary, na kung saan ay recorded na lamang po ito. Recorded lamang po yung kanilang ipinalabas. So, pwedeng ganun din na maging birthday celebration ni Bossing. Recorded na po nating mapapanood. Kasi, ano naman po yun given naman na po yun kapag may karapatan ng birthday celebrant na mag-leave. Birthday leave ika nga. And ayun nga, na-interview po si Bossing about po doon sa naging issue na yan, 15-year issue. And kanya pong sinigundahan ang sinabi ni Boss Joey na kung saan hindi po showtime ang kanilang kaaway. Maybe kalaban, yes, kalaban nila ito sa noontime show kasi katapat po nila. Pero hindi po kaaway. Yung kaaway hindi po talaga nila papansinin. And we all know naman kung sino po iyon. Samantala, sabi dito ni Warly Mercadero, magandang gabi, yung mga host, magkakaibigan naman pala. Itbulaga at Showtime. Nagpapasira lang yung mga nagpapanggap na taga-suporta ng Showtime. Fake. Dahil gusto lang na pag-awayin ang Itbulaga at Showtime ng mga walang magawa. Ng mga taga-suporta ng tahanang pinasara. So, ayun na nga. Itong mga tape defenders, no, nakiki-Showtime po Kunwari, fan na rin sila ngayon ng Showtime. Pero, ang agenda nila para pagsabungin ang Showtime fans and Itbulaga. Upang sa gayon, magmukha pong masamang EB. Kasi, yun lang yung paraan nila ng pagganti. Wala naman na kasi silang magagawa. Napasara na yung tanang pinakamasaya po nila. And tama po kayo, Warly Mercadero. Talagang mga nagpapagulo lamang po ang mga yan. Sabi naman dito ni Fernando Publico, magandang gabi, yung nagsasabi na palaos na ang TVJ, ingkit lang yan. At least ang TVJ ay milya-milya na ang narating at marami nang napatunayan. Ay yung nagsabi kaya, ano na ang narating. So ayun na nga, about po dito sa milya-milya nang narating ng TVJ. Nalala ko na naman po yung taong nag-post na kung may napatunayan na hindi na kailangan pang ipagtanggol yung sarili. So parang sinasabi nila na nawala pong nararating pa ang TVJ kasi pinagtanggol nila yung sarili nila, 'di ba? Pinagtanggol nila yung EB. So porque pinagtanggol nila ang EB, wala na agad narating sa buhay. Ano pala yung 45 years nila dito sa EB? Ano pala yung pagmamahal na natanggap po ng TVJ sa taong bayan? At the same time, bawal na pala ngayon na ipagtanggol yung sarili mo, no? Lalo na kung hindi na talaga maganda yung sinasabi about po sa'yo. Ngayon ko lang nalaman, ano? Bawal na pala yun, hindi naman tayo na-inform. Charis. Anyway, alam nyo na, ganyan lang po sila kasi hindi nila matanggap na napatulan po sila.
napahiya sila and ngangabels sila. Anyway, yun lang po ang ating update para pa sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.